new mga kaanasaga, welcome back sa isa na namang matinding anime recap. Ito ang One Outs Part 1 Recap. Ang One Outs ay isang psychological sports anime na kakaiba, pinagsasama nito ang baseball, sugal, at matinding mind games. Tara na't magsimula. Sa Okinawa, Japan, kilala ang professional baseball player na si Hiromichi Kojima dahil sa matinding dedication at walang sawang training. Siya ang cleanup hitter ng Saikyu Lycaons, at kahit off-season, hindi siya nagpapahinga. Pero ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang relief pitcher na si Shiro Nakan at ang team trainer na si Kin Osaki. Nag-set up sila ng maliit na training camp sa Okinawa. Simula pa nang sumali si Kojima sa Lycaons 21 taon na ang nakalipas, nakamit na niya ang Rookie of the Year, 7 beses naging leader sa RBIs, at 5 beses naging home run king, bukod pa sa iba pang awards. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya kailanman nakuha, ang championship. Simulat sa pool ng career niya, hindi pa siya nananalo ng titulo, kaya tinatawag siyang unlucky pero sobrang talented na batter. Itong training camp ay para hanapin ang sagot sa kulang na iyon. At dito, nakatakda siyang makilala ang isang tao. Sa ika-10 araw ng camp, nasugatan ni Nakan ang kanyang middle finger, na sana'y magiging regalo kay Kojima. Kaya sinabi ni Kin Osaki na kailangan nilang humanap ng substitute pitcher. Simula noon, nagpunta sina Kin Osaki at Nakan sa iba't ibang university teams at corporate baseball divisions para maghanap. Pero kahit saan sila tumingin, wala silang makita na swak. Hanggang sa biglang lumapit ang isang babae na parang female version ni John Jones. Tinanong niya kung naghahanap sila ng pitcher at inaya silang sumama. Dahil may ipakikilala raw siyang isang tao na naglalaro ng isang game na tinatawag na One Outs. Sikat ang larong ito sa mga American soldiers na nakatira sa lugar. Ipinaliwanag niya na ang laro ay para makita kung kaya ng pitcher na i-out ang batter. Nang dumating ang isang Japanese pitcher, hinikayat niya ang grupo na tumaya, kaya nagsimula sila sa 1,000 yen. Habang tumatagal, sunod-sunod na na-strike out ng pitcher ang mga batter, at palaki ng palaki ang pusta. Dito napansin ni Kin Osaki na parang naloko sila, at baka setup lang para makuha ang pera nila. Pagkatapos ng laro, inabot nila ang pera, pero nagulat sila nang sabihin ng babae na ang utang nila ay $4,000, hindi yen. Dahil dito, imbes na magbayad, hinamon ni Nakan ang Japanese pitcher para maibaba ang utang. Pero tumanggi ang pitcher at nagsabing papayag lang siya kung $40,000 ang pusta. Ang kondisyon, kapag natama ni Nakan ang bola, siya ang panalo. Doon na-realize ni Kin Osaki na hindi ordinaryong player ang kaharap nila. Kita rin niya na kinakabahan si Nakan, kahit isa itong professional pitcher. At totoo nga, sobrang bigat ng $40,000 para kay Nakan. Nagsimula ang laban. Sa unang 2 pitch, hirap si Nakan. Sa ikatlong bola, bigla siyang nakaramdam ng confidence, iniisip na kaya na niyang tamaan ito. Pero muli siyang pam-alya, at natalo. Pagkaraan ng 7 araw, dumating si Kojima sa parehong field. Madali niyang pinabagsak ang maraming pitcher gamit ang kanyang malakas na batang. Pero dumating din ang parehong lalaki, ang misteryosong rich Japanese na nagpakilalang si Tokuchi Tua. Sinabi ni Kojima kay Tokuchi na kung siya ang mananalo, mabuber ang natitirang utang. Pero sagot ni Tokuchi, kung siya naman ang manalo, lalaki ang utang at magiging $400,000, tinanggap ni Kojima ang deal. Nagulat siya nang makita ang napakaraming tao sa paligid, parang sabik na sabik silang masaksihan ang laban. Nagsimula ang match, at unang pitch ni Tokuchi ay kakaiba, lumipad ang bola at tumama sa mataas na bakod sa likod ni Kojima. Napaisip si Kin Osaki kung nadulas lang ba ang bola sa kamay ni Tokuchi. Tinanong naman ni Kojima kung kailangan ba talagang pumasok ang bola sa strike zone para tawaging strike. Tumango si Tokuchi at sinabing oo. Kaya't sagot ni Kojima, parang nasa ibang lugar ang strike zone base sa pitch na yon dahil sobrang kakaiba ang dating. Habang nakatingin sa dalawa, napansin ni Kojima na hindi na pareho si Tokuchi. Sa pagkakataong ito, siya mismo ay halatang kinakabahan laban kay Kojima. Pagdating ng ikalawang pitch, muli na namang lumagpas ang bola at tumama sa bakod, lampas pa rin sa strike zone. Ngayon, natawa si Kojima at tinukso si Tokuchi, sinabing mas mabuti pang umuwi na lang ito at mag-practice pa.
Pagkatapos masayang muli ang isa pang pitch, sinabi na ni Tokuchi na ang susunod na mga ihahagis niya ang magiging totoong pitches. Muling naghagis si Tokuchi at sumigaw si Kin Osaki na sobrang taas ng bola kaya dapat ay ball yun. Pero imbes na palampasin, sinadya ni Kojima na swingan at tamaan ito. Kahit na kung hinayaan lang niya, siguradong ball yun. Ipinaliwanag ng isang babaeng nanunood na ginawa yun ni Kojima dahil lahat ng tao sa crowd ay tumaya laban sa kanya, kay Tokuchi. Para kay Kojima, bilang isang crowd hitter, iyon ang pinakamalaking insulto na pwedeng mangyari. Dumating ang ikalimang pitch at muling tumama si Kojima. Pero sinabi ng babae kay Kin Osaki na masyado nang nagiging matigas ang ulo ni Kojima, at hinahayaan niyang lumala ang strike count. Lumalabas na mula pa sa simula, ang tunay na plano ni Tokuchi ay patagilan ang laban hanggang umabot ito sa 3 balls, 2 strikes, at doon siya gagawa ng killer move para manalo. Bago ang susunod na pitch, sinabi ng babae kay Kin Osaki na ito na raw ang pinakamalakas at pinakamapanganib na pitch ni Tokuchi. At nang ihagis niya, dahan-daang lumusat ang bola sa tabi ni Kojima, isang slow ball pala. Huli na ng marealize yun ni Kojima, at natalo siyang muli. Ayon sa babae, ang tunay na dahilan kung bakit natalo si Kojima ay dahil sa sarili niyang kayabangan. Kinagabihan, matapos siyang tuluyang mainsulto ni Tokuchi, biglang nawala si Kojima nang walang palam. Habang nagiinom naman si Kin Osaki kasama si Big Mama sa bar, tinanong niya kung totoo bang wala pang nakakatama sa mga pitch ni Tokuchi. Sagot ni Big Mama, totoo yun, dahil kayang kontrolin ni Tokuchi ang isipan ng mga tao at makipaglaro sa kanila ng psikolohikal. Maya-maya, nakatanggap si Kin Osaki ng tawag mula kay Nakan. Sinabi nitong nakita raw si Kojima malapit sa bundok. Doon ipinaliwanag ni Kojima na hinanap niya ulit si Tokuchi para sa isang rematch. At this time, nakataya ang buong professional career niya. Kapag natalo siya, hindi na siya muling maglalaro ng baseball. Pero kung matalo si Tokuchi, hindi na siya pwedeng magsugal gamit ang baseball. Doon, nag-ensayo ng mag-isa si Kojima sa kabundukan, sinusubukan tuklasin ang tunay na kahulugan ng kanyang abilidad at kung sino siya bilang manlalaro. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang lahat sa parehong field. Determinado si Kin Osaki na ngayong pagkakataon, si Kojima na ang mananalo. Nagsimula ang laban, pero agad na nakatanggap si Kojima ng 2 strike. Parang sinasadya niya ito. Napansin ni Tokuchi ang ginagawa nila at binunyag pa na may injury sa kanang palso si Kojima. Pero kahit ganoon, sinabi niyang mananalo pa rin siya. Alam ng mga top-level batters kung magiging hit o hindi ang isang swing. At ganoon din si Kojima. Naalala niya ang mga teammates niyang nag-resign noon, at paano niya sila pananggapwan na mananatili silang bahagi ng Lycaons, na kapag nanalo sila ng championship, may VIP spot silang nakalaan sa selebrasyon. Sa kasalukuyan, naghagis si Tokuchi at tumama ang bola sa siko ni Kojima, dahilan para bumagsak siya. Pero tinawag yun bilang dead ball. Nagtanong ang mga tao kung sinadya bang magpahagis si Kojima para tamaan siya. Lumingon si Kojima kay Tokuchi at tinanong kung ibig bang sabihin ay siya ang panalo. Pero biglang dumating si Big Mama at sinabi na hindi, dahil nasa strike zone ang bola. At sa Japan, kapag natama ng bola ang batter habang nasa strike zone, strike ang tawag, hindi dead ball. Sa kabila nito, iginiit mismo ni Tokuchi na dead ball yon, at kusa niyang inamin na natalo siya sa laban. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay kay Kojima at sinabing basagin ito gamit ang bat. Pero mabilis na sumagot si Kojima na hindi niya kailanman balak basagin ang kamay ni Tokuchi. Ang ibig lang niyang sabihin ay kunin ang kanang kamay, dahil gusto niyang manatiling professional player ito. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang president ng Saikyo Lycaons mula kay Kojima tungkol sa isang mahalagang bagay. Lumabas na ang Lycaons ay nanalo lang ng kanilang unang Japan Series Championship 20 taon na ang nakalipas, at simula noon, hindi na sila muling nakatikim ng panalo. Samantala, magkasamang lumipad patungong Kagoshima sina Kojima at Tokuchi. Pagdating nila sa stadium, iniabot ni Kin Osaki ang uniform kay Kojima, handa na para sa susunod na laban. Hindi nagustuhan ni Kojima ang uniform na inabot sa kanya. Tinawag pa niya itong old school, at ibinalik agad sa locker. Sinabi naman ni Kin Osaki na nakipag-usap na si Kojima sa team owner para bigyan siya ng special permission na makasama sa squad.
Dagdag pa niya, kailangan na ring kausapin ni Kojima ang owner tungkol sa magiging sahod niya. Pero binalaan din siya na malamang hindi kalakihan ang bayad, dahil binabase ng owner ang salary sa kung gaano ka-profitable ang baseball business. Pagkatapos, nakipagkita si Tokuchi sa team owner. Halatang walang respeto ang pinakita niya sa meeting. Kaya dumiretso agad sa punto ang owner. Sinabi nitong hindi siya ang tipo ng player na hinahanap nila kaya hindi siya makakakuha ng regular contract. Pero curious pa rin ang owner kung ano ang kaya niyang gawin. Natawa pa ito nang malaman na walang official record si Tokuchi at puro panalo lang mula sa gambling baseball games. Ipinaliwanag ni Tokuchi na hindi niya kailangan ng fixed salary. Ang gusto niya, bawat batter na ma-out niya, babayaran siya ng 5 million yen. Pero kung may makakapasok na run laban sa kanya, siya mismo ang magbabayad ng 50 million yen. Matapos pag-isipan, laking gulat ng lahat nang pumayag ang owner sa kakaibang alok ni Tokuchi. Kinagabihan, preseason game ng Saikyo Lycaons kontra Kobe Blue Mars. Pinapasok ng coach si Tokuchi para mag-pitch sa susunod na inning at pinapainit siya. Pero tumanggi ito at sinabing hindi niya kailangan ng warm-up, kaya niyang mag-pitch anytime. Maya-maya, dumating ang report sa owner, talo ang Lycaons, 8-0. Pero simula 3rd inning hanggang 9th, si Tokuchi ang nag-pitch at na-shutout ang lahat ng 21 batters na hinarap niya. Inabot pa sa owner ang check ng kinita ni Tokuchi mula sa lahat ng strikeout na yon. Kinabukasan, isa na namang laban. Muling umakyat sa mound si Tokuchi at marami ang nagtanong kung kailangan pa ba niyang mag-practice. Tumanggi ulit siya na mag-warm up. Sa una, inisip ng lahat na madaling tatalunin ang Lycaons dahil iniisip nilang umaasa lang ang team kay Tokuchi. Pero sa kabilang panig, ang starting pitcher ng Fingers, si Koanaka, isang Rookie of the Year, ay naghagis ng mga fastball na halos 150 km/h, at na-strikeout niya ang bawat batter na humarap sa kanya. Tumagal ang laban na walang nakakapuntos, pero kalaunan muling nag-pitch si Tokuchi at siya pa ang nagbigay ng unang puntos para sa Lycaons. Doon na-realize ng Fingers na hindi ordinaryong kalaban ang kaharap nila. Pagtatapos ng preseason, umakyat ang taunang salary ni Tokuchi sa nakakagulat na 270 million yen. Kinabukasan, in-interview siya ng isang reporter. Nasa arcade games lang si Tokuchi, at tinanong siya kung hindi ba dapat nasa training siya. Sa TV, nakita siya ng mga teammates niya at nainis dahil hindi siya sama-sama sa practice. Pero nang tanungin siya ng reporter kung bakit nananatiling B-class team ang Lycaons, kalmado niyang sinagot, dahil wala silang totoong sense of urgency. Pagkatapos, nagsimula ang pennant race. Sunod-sunod na natalo ang Lycaons ng 11 games, at sa lahat ng iyon, hindi pinayagan ng owner na mag-pitch si Tokuchi kahit minsan. Pero hindi man lang nabahala ang owner dahil alam niyang kikita pa rin ang team kahit natatalo. Naniniwala rin siyang kapag bumalik si Kojima, magsisimulang manalo ulit ang Lycaons. Tinanong siya ng assistant kung bakit hindi pa rin niya pinapalaro si Tokuchi. Sagot ng owner, binibigyan lang nila ng oras ang ibang teams para aralin at paghandaan ang pitching ni Tokuchi. Sa likod nito, lumabas na kontrolado ng owner ang halos lahat, mula sa managers, sales staff, at maging ilang players. Isa na rito si Yoshida, na isa sa mga tauhan niya. Dumating ang oras na pinapasok na si Tokuchi sa mound. Paglabas niya, nagsigawan agad ng hiyawan ang buong crowd. Ang batter na nasa plate, sigurado na fastball ang ihahagis niya, gaya ng warning ng manager. Pero imbes na fastball, naghagis si Tokuchi ng low ball. Tinamaan ito ng batter, pero sinadya ni Yoshida na i-miss ang catch. Nagpatuloy ang laban at muli, sinadyang pakawalan ni Yoshida ang isa pang catch, dahilan para malagay sa delikadong sitwasyon si Tokuchi. Hindi na siya nakatiis at lumapit kay Yoshida, diretsyong sinabi, lumabas ka na. Hindi ka karapat-dapat mag-defend. Galit na lumabas si Yoshida papunta sa foul area. Sa parehong oras, isa pang pitcher ng Lycaons ang nasugatan at nabali ang kuko, kaya't wala nang ibang natira para mag-pitch, maliban kay Tokuchi. Habang hawak pa rin ang kontrol, nagsimulang mang-asar si Tokuchi, buong tapang niyang sinabing kahit 8 lang silang magkakampi, sapat na raw yun para depensahan laban sa mga walang kwentang kalaban gaya ng Eagles. Pero habang tumatagal ang laban, nagiging malinaw na hindi maayos ang diskarte ng Lycaons, at nagsimulang pagtawanan ng mga manlalaro ng Eagles si Tokuchi.
Sa susunod na round, muling nag-pitch si Tokuchi. Tinamaan ng batter ang bola, pero malinis itong nahuli ni Emma at na-out agad ang runner. Pagsapit ng top of the 7th inning, nakapagsimula na rin ng comeback ang Lycaons, unti-unting binawasan ang lamang hanggang maging 7 puntos na lang. Bilang sagot, pinasok ng Eagles ang isa pa nilang maasahang pitcher, si Mizahasha. Ang parehong ace na maraming beses nang nagligtas sa kanila noong nakaraang season. Lalong tumindi ang tensyon dahil 5 batters na lang ang natitira para sa Lycaons. Sa tulong ng mga payo ni Tokuchi, isang batter ang nakatama sa pitch ni Mizahasha at nabaliktad ang momentum pabor sa Lycaons. Ipinaliwanag ni Tokuchi na dati raw pareho lang ang paraan ng pagbukas ni Mizahasha ng glove sa sliders at fastballs. Pero dahil sa sinabi ng kanyang catcher, hindi niya namamalayan na isinasara na niya ang glove tuwing slider ang ihahagis. Dahil dito, nakakuha ng 6 na run ang Lycaons at halos tabla na, 1 puntos na lang ang lamang. Laking inis ng may-ari sa nangyari. Galit siyang tumawag kay Yoshida, iniutos na bumalik siya sa depensa para guluhin ang 8-player formation ni Tokuchi. Pagbalik ni Yoshida, agad siyang nakagawa ng magandang play na nakaligtas sa Lycaons. Sa top of the 9th inning, hindi na napigilan ng Eagles ang kanilang lamang. Nang si Yoshida na ang nasa batang, napansin niya ang mabagal na relay kaya't dali-dali siyang kumari pa papuntang home plate. Nakapag-slide siya bago dumating ang bola at safe agad. Habang nanunood, nagtataka ang may-ari kung ano ang ginagawa ni Yoshida. Mapapansin din na may kakaibang ekspresyon si Tokuchi. Pagkatapos ng inning, hinarap niya si Yoshida at sinabing parang hindi ito ang tunay na siya, mula sa magandang play kanina hanggang sa mabilis na pagtakbo para sa run. Tinatanong niya kung talaga bang ayos lang sa may-ari ang mga ginagawa nito. Doon na-realize ni Yoshida na nahuli siya ni Tokuchi. Inamin niyang binigyan siya ng pera ng may-ari para magbigay ng ilang puntos ng sinasadya. Pero nilinaw niya na hindi pera ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Ang totoo, naiinggit siya kay Tokuchi. Aminado siyang sumali si Tokuchi sa team na walang karanasan pero agad na nanalo sa bawat laro na parang walang kahirap-hirap. Nakaramdam siya ng inis at selos. Naalala rin niya na noong nasa universidad pa siya ang ace pitcher, puno ng tiwala sa sarili at may maliwanag na hinaharap. Pagpasok niya sa Lycaons, siya ang naging star player. Pero pagsapit ng kanyang 3 taon, kinailangan niyang pumili, magpakitang gilas ng todo o tuluyan ng maupo sa bench. Sa panahong yun, may isang cleanup hitter mula sa Calabang team na lumapit sa kanya. Sinabi nitong kung babayaran siya ng 5 million yen, sisiguraduhin niyang palaging mamimiss ang buong batang lineup nila. Dahil wala nang ibang choice si Yoshida, tinanggap niya ang deal. At gaya ng ipinangako, naging kakaiba ang laro ng kalaban, kaya nakapaghagis siya ng kanyang pinakaunang perfect game. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari. Sinabi nitong alam na niya ang tungkol sa fixed game. Dahil sa investigasyon niya, inatasan si Yoshida na sumunod sa lahat ng kanyang utos kung gusto pa niyang makapaglaro sa professional baseball. Balik sa kasalukuyan, tinanong siya ni Tokuchi kung yun ba talaga ang dahilan kung bakit niya pinili na traidorin ang lahat. Pagkatapos, ipinagpatuloy ang laro at humingi ng timeout si Tokuchi bago bumalik sa dugout. Pag-akyat ng susunod na batter, bigla niyang hinagisan ng pitch na sobrang lakas hanggang sa tumama ito sa ulo ng batter, na agad bumagsak sa lupa. Pagkatapos tumama ang pitch ni Tokuchi sa ulo ng batter, nagkagulo agad sa field. Nagsugod ang parehong koponan at biglang nagkaroon ng rambulan. Dahil sa gulo, napaalis si Tokuchi sa laro. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Yoshida ang lumapit sa pitcher's mound at pumalit sa bakanteng pwesto. Doon na rin nagtapos ang laban, at panalo ang Lycaons. Pero dahil sa kaguluhan, nagdagdag ng 4 na bagong rules sa kontrata si Saikawa. Una, dapat laging sumunod si Tokuchi sa utos ng manager. Pangalawa, lahat ng runs ng team ay dapat galing lang kapag siya ang pitcher. Pangatlo, magbabago ang bayad niya depende sa bigat ng laban. At pang-apat, ang deal na ito ay dapat manatiling sikreto ng iilang tao lang, 4 lang ang nakakaalam. Makalipas nito, nagsimula na ang susunod na laban ng Lycaons. Pero nakakagulat, agad na pinabayaan ni Tokuchi makalakad ang unang 2 batters. Naisip ng lahat na tiyak susunod na niyang papatumbahin ang 3, gaya ng nakasanayan. Kalaban nila ngayon ang Marines. Isa sa kanilang players ay panay ang isip tungkol kay Tokuchi,
kilalang puro fastball lang daw ang ginagamit. Pero pagpitik niya ng bola, nagawa talagang tamaan ng batter, at umabot ang count sa 3-2. At dito nagtatapos ang One Outs Part 1 Recap. Dito palang nagsisimula ang laban ng sugal at isip sa baseball. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Abangan ang One Outs Part 2 Recap.